Sa burger menu natin, ang unang gagawin natin to work out and mapagana tong burger menu is first to connect yung HTML natin sa mismong script. So, ang gagawin natin, we will include yung script dito, then yung src, and then we will call out itong script.js natin. Then, close natin siya. After nun, okay na yun, connected na yung dalawa. Iko-code na lang natin to. So, first, ang gagawin natin, magkikreate tayo ng variable and we will set it constant dito. And pupunta tayo kay HTML. Kukunin natin tong ID na to. So, si menu icon, di-declare natin siya dito. And then, equal natin siya sa document get element by ID. So, ang pinaka-purpose nito, go to web and hanapin mo yung menu icon sa mismong web natin, which is etong sa HTML natin na ID. So, kumbaga, ang pinaka-purpose or trabaho nito, hanapin si menu icon. Pag nahanap niya, insert it dito sa variable na menu icon natin. Then, semicolon, paste. Then, punta ka ulit dito, hanapin mo yung isang ID natin. Eto, si navlinks. Copy mo siya, paste dito, at saka paste dito. So, both are using get element by ID. Ibig sabihin, hahanapin nila yung mga ID na to sa HTML and then i-insert nila dito sa variable na kinreate natin. Okay? Now, after that, ang next naman na gagawin natin is we will create yung variable na let menu open. Yan. And ang pinaka-purpose ng menu open is i-set natin siya into false and true if nakiklik yung burger menu natin. So, ang gagawin ngayon natin, equal natin siya into false. So, as of the moment, hindi nakiklik yung burger menu natin. Then after nun, tawagin natin si menu icon. Lagyan natin siya ng function, tinatawag natin na add event listener. Ang pinaka-purpose ni add event listener is to listen if kiniklik ba yung burger menu na to. Now, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng opening and closing parenthesis. Inside it, maglalagay ka ng double quotation mark. Then, ilalagay mo yung click dito. Then, sa labas ng double quotation mo, maglalagay ka ng comma and then opening and closing parenthesis and then equal and greater than. So, ito yung tinatawag natin na lambda expression. Short for function. So, opening and closing curly bracket natin siya. And then, dito na natin isa-set yung menu open natin into true. So, kukunin nyo siya. And then, equal nyo, gagamit tayo ng not. So, ang rule ng not. So, logical operator yan. Ang not natin, ang rule niya, ay kung ang value mo ay true, isa-set niya ito into false. Kung naman ang value mo ay false, isa-set niya to into true. So, yan yung rule niya. Now, kukunin ko ulit si min open, ilalagay ko siya dito. Now, ang question dito, ano yung value ng menu natin? Ang value ng menu natin ay false. So, ito siya. So, basically, kapag nakiklik yung burger menu natin, sineset natin siya into true. So, yun yung pinaka-focus ng program na to or ng syntax na to. Then, after nun, ang gagawin natin, kukunin natin si navlinks, paste natin siya dito. Then, ang gagawin natin, isa-set natin yung class list.toggle niya. Ayan. And then, isa-set natin siya as active. Then, semicolon. Then, after that, magkakaroon tayo ng condition na if yung menu open natin, yan, set natin yung opening and closing curly bracket. And then, sasabihin natin dito, yung menu icon natin, that inner
HTML, ang inner HTML guys, ang pinaka-purpose niya is to change yung value or change yung nangyayari. For example, dito meron kang burger menu. I-change niya into X. Ganun. For closing. So, para mangyari yan, gagawin natin, equal natin siya, and then single quotation, less than, isa-set natin yung I natin for icon, and then set natin yung class. Equal natin siya, and double quotation sa after ng equal natin sa class. Then, after that, ay hindi, mali. Aalisin nyo to, and then ang gagawin lang natin is, yes, ilagay pala natin yung double quotation. Ilagay nyo yung FA dash times. So, ang purpose nito guys is kagaya ng X na to. So, yun yung pinaka-purpose niya. Para magkaroon siya ng X button. So, ang gagawin natin, after nito, i-close natin siya. Yan. And then, after nyan, sa labas ng single quote nyo, i-semicolon nyo siya. And then, kakopy nyo to. Then, magkakaroon ka ng else. Pipaste nyo yan. Papalitan nyo lang ito ng FA dash bars. So, dapat FA lang to. Yan. So, ito naman guys, yung X na nakikita natin sa mga web. To. And then, ito naman yung sa burger menu natin. So, yan yung purpose nila. Then, semicolon lang natin dito.